Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli. At tayo po yung magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay. Ito pong napakagaling at napakahusay na PSG, itong Philippine Coast Guard na si Admiral J. Tariela. Parang walang tinatagong sekreto di umano. At syempre po, may banat po siya at parinig dito po sa ating Vice President Sara Duterte. Lalong-lalo raw po sa 2028. Meron po siyang banat sa Vice President. Pakinggan po natin at panoorin at komentuhan po natin mga kababayan. Ang napakalinis po at wala pong bahid anomalya ang Tariela. At meron pa yung isang Tariela na congressman na kasama rin po sa isang damukal na insertion mga kababayan. Pakinggan po natin ang interview sa kanya. Ito na po siya. At panoorin po natin. Umalang ang nagpakilala. Kung manalo si VP Sara sa 2028, will there still be a Rear Admiral Tariela in PCG? Alam mo, para sa akin, siguro, I would choose to hang my uniform. No? I can never allow myself to be part of the organization or an institution or the government who would choose not to tell the Filipino people what's really happening. Hindi ko masisigmura na part ako ng Coast Guard na alam ko na may mangingisdang Pilipino na hinaharas, na wina-water cannon, na ang Philippine Coast Guard ay binubuli ng mga Chinese Coast Guard. Parang hindi ko kayang sigmurain yan. And if I would still choose to, expose this kind of activities, I would choose to go to the private sector. Baka maging vlogger na nga lang din ako, di ba? Sabi ni Senator Alan Peter. Para sa akin, kung meron tayong presidenteng ganyan, I will choose to leave the uniform service. And in a different capacity, I would still push for transparency. Kung manalo si VP Sara sa 2028, will there still be a Rear Admiral Tariela in PCG? Alam mo, para sa akin, siguro, I would choose to hang my uniform. No? I can never allow myself to be part of the organization or an institution or... Yan mga tambay. Isasabit na lang daw po niya yung uniforme niya. At hindi niya gusto at hindi niya magugustuhan ang isang Vice President Sara Duterte. Dahil ang dinahilan niya, yung niwa-water canyon daw po ang mga Pilipino. Hindi raw niya po yan mapapayagan. At kanino po ba niwa-water canyon ang mga Pilipino? Hindi po ba sa panahon nila? At sa panahon ni Pinoy? At panahon ng tinatawag na bangag ng kanyang ate? Sa panahon po ni dating Pangulong Duterte ay hindi na po binobomba ng tubig ang mga mangingisda. Hindi po ba? At talagang hindi po magugustuhan ni Tariela na siya po ay manatili bilang admiral diyan po sa Philippine Coast Guard. Hindi po. Bakit po? Baka kasama po siya sa maimbestigahan eh. Hindi kaya. Ito po, pakinggan po natin. Baka po kasi maimbestigahan din siya. Ito po mga kababayan, ang hinahanap ni Subiri na 2.4 billion na pambili ng barko. Mga kababayan. Ito po. Talagang hindi niya magugustuhan si VP Sara. Virtual currency, yung We also gave them funds for missile systems. We also give the Coast Guard ships. As a matter of fact, we put 2.4 billion to the Coast Guard. I'm just hoping, and I hope they're listening now, my dear friend Jay Tariela, together with the NSA, I think they're here, together with the government agencies that are listening. Sana po napunta yung pondo na ibigay po namin sa inyo. Sana po na ibili po nyo ng mga gamit. Nalaman ko po, bago lang itong budget hearing, na yung binigay po ng Senado sa ating Coast Guard na 2.4 billion para ibili po ng barko, hanggang ngayon hindi pa ginagamit, hindi pa na-obligate, Mr. President. Baka mawala na po yan, baka mabalik po yan sa National Treasury. Sayang naman yung napakahirap maghanap ng pondo para sa programa, para sa modernization. Hanggang ngayon, Mr. President, pawang-awa po, walang nangyari hanggang ngayon ay hindi pa nabibili. Kaya kawawa naman po yung ating mga kawani, yung ating Coast Guard, yung ating Navy. Hanggang sigaw na lang po sila. At this point in time, nagkarikature na nga. Kasi hindi natin binibigyan ng tamang equipment. Hindi natin binibigyan ng tamang bala. Nandyan na po ang pondo. I'm just giving us an example, yung sa Coast Guard. Bakit hindi pa nila binibili ng barko or offshore patrol ships for our Philippine Coast Guard? Let's put... Ayan mga kababayan, ayaw po ibili ng patrol
na magpapatrol po saan po? Sa teritoryo ng ating bansa at ayaw din po ibili ng mga barko. 2.4 billion mga tambay ang hinahanap po ni Subiri. 2.4 billion. Ayan, J. Tariela. Baka yan maimbestigahan ni BP Sara. Talagang hindi mo magugustuhan. At isa pa, meron pa po isang Tariela. Kung hindi po nagkakamali si Kamanong, hindi kaya ito'y kapatid niya o malapit sa kanya? Ito pa pong isang Tariela, mga kabayan, na pumutok din po sa Cabral Files. Ayan po. Sino po yan? Yang Tariela po na yan ay sino po? Si Representative Tariela ng Occidental Mindoro. Ng Mindoro Occidental, mga kababayan. Hindi kaya niya kamag-anak yan o kapatid? Ano po ang issue ng isang Tariela? Kasi po si J. Tariela po ay 2.4 billion. Ito naman po ang issue ng isang Tariela na congressman, mga kababayan. 21 billion mahigit mga tambay ang DPWH file. Mahigit 21 billion total budget, mga kababayan. Yan po. At ito po yung mga allocable po nila to. Biruin nyo, allocable. 21 billion mahigit. At sa Cabral Files, mula kay Libiste, ay meron din po ito na sinasabing 20 billion mahigit, kulang 21 billion, mga kababayan. Napakasarap pong imbestigahan kung yung pera na yan ay nagamit po ba ng tama at ang mga proyekto po ba ay maayos at hindi ghost project. Diyan po sa Mindoro Occidental, sa pangunguna po ni Representative Tariela, mga kababayan. 21 billion mahigit ang nakakuha pong allocable na budget, mga kababayan. At syempre po, sa napakaingay po na si J. Tariela po ng Philippine Coast Guard, mga kababayan, ay talagang si Admiral, hindi raw po niya nanaisin pang maglingkod kung si BP Sara daw po ang magiging Pangulo ng bansa, mga kababayan. Ang kanya raw pong uniforme ay hanger na lang niya, mga kababayan. Ang tanong, pag po lahat ng issue na pumutok, lalong-lalo na ang pera na dapat ay binibili na gamit para sa ating proteksyon, magamit ng Philippine Coast Guard, pero hindi naman yata binibili ng gamit. Ang tanong, yung pera kaya ay buo pa? Hindi kaya napagparti-partihan o na-chop-chop? Yan po ang malaking tanong. Kasi po, pag nanalo po ang Vice President Sara Duterte at nanalo po siyang presidente ang Vice President, mismo siya, sinasabi niya na hindi siya papayag na walang mananagot sa mga ginawang kawalangyaan, katarantaduhan, pagnanakaw sa pera ng taong bayan. J. Tariela, alam mo yan. At alam mo kung paano magtrabaho ang mga Duterte, lalong-lalo na sa mga magnanakaw na naka-uniforme. Hindi po ba, J. Tariela? Kaya, ipagdasal mo na sa iyong Diyos na hindi maging Pangulo si BP Sara. Kasi pag naging Pangulo ang Vice President, yung tapang ni J. Tariela, mawayan, at tapang no isa pa na sinasabing matapang din po magsalita. Sino po? Si General Torre. Malalaman po natin ang tapang nila pag naging Pangulo na po si Inday Sara. Good luck na lang sa iyo, J. Tariela. Mahirap kasi magsalita ng tapos. Lalong-lalo na kung marami kang sikreto na baka mabulgar ito. Hindi po ba? At napakahusay mo magsabi na binobomba ng water canyon ng mangingisda. Kanino bang panahon naging brutal na naman? Hindi ba sa panahon ninyo? Hindi po ba? Good luck na lang sa iyo, Tariela. Good luck na lang sa iyo, sir. Dahil umaasa kami na si Inday Sara at isang Duterte ay makakabalik sa Malacanang.
At umaasa rin po si Kamanong na isa rin po kayo at ang inyong kapatid o kamag-anak na congressman ay maimbestigahan din po kayo, sir. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan sa gusto po ng ating Tambayan Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershon ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, kay Tatay Nick ng Canada, Mila Yi, Jesus Valdepena, Balas Vision TV, si Gayat Shena, si Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At God bless po sa inyong lahat mga kabayan. At muli po, tiis-tiis po muna tayo. Bye-bye!